Red is one of our Makati projects. So we started with Jazz, Air, Lush. Now it's Red. So this is the fourth RFO projects of SMTC in Makati. When SMDC actually sells our products, no, it's really through and through. When our promise to our investors of them being able to monetize it immediately will happen because we have our own leasing and tenancy management group called SMDC Good Stays. But at the end of the day, I'd like to add, we also have Green Mist Property because Green Mist Property actually provides the maintenance of the whole project and also of the security. So at the end of the day, buying into Red Residences or as a matter of fact, any SMDC development is really a good investment for potential buyers. Yon. Good morning, guys. Welcome to our webinar for DGS Lions. By the way, my name is Dindo Sarmiento, Directors of Sales ng SMDC. And ni-welcome namin yung mga property associate at the same time yung mga international marketing partner. Meron tayong mga IMPs dito na kasama ngayon sa webinars natin. Yung nakita nyo kanina yung video natin, yun ay tungkol sa Red Residences. Siya ang feature project natin for this evening. Kasi kailangan natin i-push yan dahil number 1 in selling ang Red Residences. Para meron kayong idea kung paano siya ibebenta, paano siya i-aalok sa mga clients natin. Okay? Sa mga nandito, I'm sure, lahat kayo ay gustong kumita, makabenta, di ba? So yung opportunity, hindi natin sinasayang. Kaya salamat sa inyo na nandito kayo ngayon sa ating webinar. Every week ito, every weekends, meron tayong mga webinar. Iba't ibang project yung feature natin. Kaya dapat ay complete attendance kayo para matuto tayo. At the same time, pakinabangan natin itong business natin. Okay? Before we start, di ba? Para sa mga na-invite dito, na nandito lang, kakarating lang po, na wala pang orientation, ang SMDC ay meron program na tinatawag na partnership program. Ano yung partnership program? Meron tayong property associate program. Ano to? Boss, pa-accept. Meron po nagjo-join. Ayan, yan. Na-accept ko na. O, tuloy ko lang. Para sa mga bagong dating dito na wala pang idea kung ano ba yung gagawing webinar ngayon, is ang SMDC, meron tayong partnership program. In-create ni SMDC ito para to create opportunities para sa lahat ng tao. 'Di ba marami tayong kilala na merong gusto mag-business para magkaroon ng extra income. Meron diyan gusto magkaroon ng another work para magkaroon ng extra income. Ito, ang maganda dito is pwede niyong gawin ito while doing your business or nagtatrabaho kayo. So, pwede nyo gawing part-time talaga ito. Ano po? So, ang best dito is wala kayong puhunan na. Baka mamaya siningil kayo ng mga nag-invite sa inyo dito. Wala tong babayaran, okay? Ang puhunan nyo dito is yung sipag ninyo at yung network ninyo. Yun muna gagawin natin. So, wala kayong babayaran any fee. Pero dapat kayong mag-sign ng form, okay? Yung form na yon ay ang tinatawag is Property Associate Form saka International Marketing Partner Form. Bibigay sa inyo yon ng mga nag-invite sa inyo. Pwede nyo po i-sign yon via online, di ba? Tapos ang importante doon, yung inyong bank details. Kapag nasa Pilipinas kayo, ang kailangan ay meron kayong BDO account. So don't worry, if wala pa kayong benta, no need pa naman yon. Pag meron na kayong benta, pwede na kayong mag-apply for BDO account. Pero kung meron na kayong BDO account, much better, ilagay nyo na doon. Kasi doon mapasok yung commission. Okay? Sa mga international naman na nandito, ay mag-sign kayo ng wire transfer details ninyo. Kung sa anong bangko nyo sa ibang bansa, doon ipapadala yung inyong commission. Wire transfer yon. So, ang commission sa SMDC, ibig sabihin yun, direct from SMDC papunta sa inyong bank account. So, hindi po dadaan sa mga ahente. So, pag dumaan sa mga nag-invite sa inyo, sabihin nyo sa amin, hindi pwede yan, ha? So, dapat direct sa inyo yung inyong commission. So, yun. Ngayon,
dapat matuto tayo kung paano tayo mag-offer. So mag-focus lang tayo sa project na kung ano yung mabenta ngayon. Kasi pag ito, pinost ninyo sa mga personal page ninyo or kung meron kayong sariling page, most likely makakuha kayo ng mga inquiries. Kasi ito yung number one selling ngayon sa SMDC. Itong Red Residences na mamaya ay tatalakayin ng isa sa mga tawag dito, managers po natin. At mamaya after niya magtalakay diyan, meron tayong mga tatalakaying mga discounts para meron kayong idea kung ano ba yung mga puwedeng i-offer sa mga clients natin. Ano po? So, bago tayo pumunta sa, guest speaker natin for tonight, na magtatalakay about Red Residences, gusto ko lang i-share sa inyo sorry, excuse me. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tayo ah bilang mga sellers, 'di ba? Ito yung isa sa mga quote na dapat tandaan natin. Approach each customer with the idea of helping him or her to solve a problem or achieve a goal, not of selling a product or service. Hindi lang tayo nagbebenta, tandaan ninyo. Ang goal natin is matulungan natin yung mga ino-offer natin. Kasi kapag sila nagkaroon ng property investment sa SMDC, for sure yon sa hinaharap ay mas magiging magaan yung buhay nila. Kasi lahat ng mga mayayaman sa mundo ay yumaman sa real estate. Hindi dahil sila ay naghahanap buhay. Dahil meron silang pag-aaring real estate. Kaya ngayon pa lang, di ba? Nag-i-invite tayo ng mga customers na makinig sa atin kung paano makakatulong ang real estate para sa kanilang financial freedom in the future. Kasi kapag wala kang real estate, habang buhay ka mangungupahan. Kapag wala kang real estate, habang buhay kang tataasan ng presyo. Kasi never naman bumaba ang presyo ng real estate. Kapag wala kang real estate, ibig sabihin lang nun, hindi mo pinaghahandaan yung future ng inyong family. Diba? Kung meron kang real estate, pansinin nyo, lahat ng mga merong paupahan dito, maging condo man yan, apartment, sila yung mayayaman dito sa ating mundo. So kasi ang lupa, tandaan ninyo, ito lang yung lupa. Pero ang tao dumadami. Kaya ang presyo pataas ng pataas yan. Pag bumili sila ng real estate, masosolve natin yung problem na yung katulad ng generation problem na poverty, 'di ba? Kapag nanganak, mahirap na naman. Pag nanganak ng anak, mahirap na naman. Kasi nga, hindi sila naghanda para sa hinaharap. Dapat bumili kayo ng property, tumataas yung value niyan, pagkakitaan nyo daily or monthly, and then in the future, pwede nyo gamiting collateral para makabili kayo ng bagong properties. Kasi meron na kayong property eh. Tapos tumataas yung value niya. So yun ang goal natin. Matulungan natin yung mga tao na maging financial literate, ano po, para in the future ay maging financial independent po sila. So di na kailangan mag-invest ng marami sa mga businesses, mag-invest sila sa real estate property na meron tayo. Ayun. So without further ado, introduce ko sa inyo isa sa mga managers natin sa gabing ito. Walang iba kundi si James Villagracia. Siya ang ating speaker for tonight. James, ililipat ko sa iyo yung host. Kapag may log in ay i-accept mo lang ha. So, yan. James, ikaw na. Thank you sa mga nandito ha. Mabilis lang ito. Every week meron tayong ganito guys. Thank you. James, nandiyan ka ba? James. Ay, sir. Sorry. Ikaw na ang host ngayon ha. Okay Pwede po. i-share yung ano. Tapos after that, pwede mo ilipat kay JM. Tapos pag may Noted, sir. na-log in, accept mo lang. Okay? James. Sige po. Hi guys, good morning. I'm James, one of the manager of investment property in SMDC. So today, share ko lang yung aking presentation. For a while. Wait lang, sir. Ano lang tayo, kukwentuhan lang tayo guys. So, mamaya, after the presentation of James and JM, meron tayong question and answer. So, list down ninyo yung mga inyong gustong itanong, tapos sagutin natin. For example, meron kayong mga na-encounter na kliyente, paano ba sila kakausapin, paano ba approach sa tamang gusto mo offeran, yan. Pwede yung mga ganun tanong. Yung mamaya after the presentation is sagutin natin, okay?
Yan na James, kita ko na yung Nakikita niyo po ba yung screen? yes, malinaw. Okay. I am going to present Red Residences, but let me introduce first the company. So SMDC is a part of SM Investment, which is it has three business categories po. It has retail, banking, and property. Please take note po, ang SMIC po ay is the first Philippine conglomerate to reach 1 trillion in market capitalization. So here is the affiliated company of SMIC. For the retail, nandito yung mga SM malls sa buong Pilipinas. Pagmamay-ari ito ng SM Investment Corporation. And of course, Alphamart, Walter Mart, Watson, Here, Ace Hardware, and so on. So maraming affiliated company na nalalagay sa retail. And for the banking, we have the BDO and the China Bank. Kaya si SMDC, kapag nagbenta ng property, kumpleto na lahat. Meron na tayong sariling bangko talaga na pwedeng pagpasukan ng financing. And of course, we have the SMDC. SMDC is a part of the property of SM Investment Corporation. So ano nga ba yung mga ino-offer ng SMDC? So ang pino-offer ng SMDC is the 5 key to success. So what is the 5 key to success of SMDC? Sa SMDC ay nagtatayo ng project sa prime location. And then we have the integration of retail development. Ibig sabihin, si SMDC ay nagtatayo ng project na malapit sa mga SM malls or hindi kaya meron siyang sariling commercial area sa ground floor ng project. And then hotel-like lobbies, resort-style amenities, and the Green Mist Property Management and Leasing Property Management po. Sila po yung nagpapanatili ng kalinisan ng project and the security of course. And kapag halimbawa gagamitin natin yung project natin for the investment, hindi natin maasikaso. Nandiyan yung property management natin na mag-aasikaso at magpapalis ng unit po natin. So again, Again, Red Residences is located at Chino Rosas, Makati City. So Red Residences is very strategic sa location po. Kasi ito na nga po yung central business district location ng Makati. So andyan yung mga majors andyan yung mga majors business area which is the BGC or TIGAS. And then meron din tayong major establishment in the city. So Manila, Mall of Asia, and then NAIA. So sobrang ganda talaga ng strategic location ng Red Residences. Kaya ito yung reason kung bakit medyo tumataas yung value ng project diyan sa Makati. So ano ba yung mga reasons bakit mataas yung mga projects sa Makati like these residences? So isa to sa mga reason kung bakit tumataas ang mga value ng projects natin diyan sa Makati. So si Makati City ay merong project na which is Makati Intra-City Subway. Ito ay merong mga 10 stations na nagko-connect sa buong Makati City, Makati District City. So yung Red Residences is 553 meters away lang siya from the station of Ayala Avenue. So ito rin yung naging reason bakit tataas pa yung value ng Makati. So eto, bigyan ko lang kayo ng example for the high capital appreciation. So noong 2019, 211,000 yung per squares ng property diyan sa Makati. Ngayong 2024, as of updated na to ngayon, nag-increase po ito ng 20%. Naging 253,000 na yung per square meters niya sa Makati. So, di ba? Sobrang ganda talaga ng reason kung bakit tayo mag-i-invest sa property ng Makati. So, ayun na nga. Bakit din natin kailangan piliin si Red Residences? So, Red Residences is very high livable and high rentable rates in terms of investment. So, for the Makati rates, for 1-bedroom unit ng Red Residences, for long term na gagamitin natin siya, so 25,000 to 35,000 yung pwede nating iparenta as long term.
Ibig sabihin ng long term, ito yung rental rate ng from 6 months to 1 year and more years pa. Yon, it depends sa magiging contract nyo ng renter. And if hindi ka compatible for the long term, pwede rin natin siyang gamitin as short term, which is the daily rate. So yung daily rate natin, pwede natin siyang ipasok sa mga property applications like Airbnb, Agoda, mga ganyan, pwede rin natin siyang staycation. So ang rental rate natin doon is 2,000 to 2,500 yung rental rate niya. Biruin nyo, sa isang buwan kikita kayo ng almost 64,000. Hindi pa yun fully booked for the whole month of the month. So yun po yung one of the reason bakit sobrang dami din pong bumibili ng property sa Red Residences. Actually, Red Residences is almost sold out na. Nag-check ako kanina ng projects is almost less than 15 na lang yung units natin sa Red Residences. Ganun siya ka-in demand sa mga investors. So next is the project overview. Again, address of the Red Residences is Chino Rosas Avenue, Barangay Pio del Pilar, Makati City. And the lot area is 3,500 square meters. And then yung project ay na-launch nung March 2018. Then na-turn over siya, naging ready for occupancy siya ngayong November 2023. So number of towers po ng Red Residences, of course, isa lang po to. Kaya sobrang ganda rin, hindi rin siya masyadong crowded talaga. So kung ayaw nyo, kung kayong investor ay hindi talaga gusto yung masyadong crowded na project, so Red Residences is perfect for you. And then Red Residences, it has 1,106 units po. And then it has parking slot na 277. So ito po yung building chart ng ng Red Residences. So kung mapapansin po natin dito sa ground floor, we have the commercial area. Nandiyan po yung hotel-like lobbies po na first amenities po natin. So pagpasok pa lang po natin sa project, so sobrang ganda na, parang nasa hotel ka talaga siya. And then we have the 4 floors podium parking. Ito ay located from 2nd floor to 6th floor. And then the amenity deck is 7th floor. And then we have 23 residential floor from 8th floor to 31 floor. And then roof deck natin is located at the top of the project. So next is the site development amenity plan. So ito ay located sa 7th floor. So ang mga amenities natin dito ay gym area, swimming pool, function room, lunch area, landscape area, and jogging path. So kung mapapansin nyo, sobrang dami nating amenities dyan, no? And then sobrang greeny din talaga nung ambience ng amenities. Kasi si Red Residences ay tinutulad sa mga hotel na makikita natin sa Singapore. So parang nasa ibang bansa ka rin talaga kapag nasa amenities ka. So mamaya makikita rin natin yung mga sample views ng mga amenities natin. So ito yung amenity natin sa lobby, sa ground floor. Pagpasok natin, sobrang luxurious talaga yung ambience na mapipili nyo sa lobby pa lang. And then ito yung amenity deck from the 7th floor. Yan yung sinasabi ko na very greeny di talaga yung ambience niya. Sobrang like Singapore like yung katulad ng sa hotel ng Singapore. Yan. So ito yung amenity view natin sa pool. Kung mapapansin nyo, yung view niyan, makikita natin yung CBD ng Makati. Yan. Ayun, sorry. So, yan. Ito po yung view ng natin, ng pool sa amenity ng 7th floor. And then, ito po yung gym. Located din po to sa 7th floor. Kaya kung may mga clients po tayo, pwede po natin talagang maging selling point tong mga amenities natin. Sobrang world class po talaga siya.
So again, Red Residences located at Chino Roses, Makati City. So next po ay explain ko po sa inyo yung ating sample computation for the one bedroom with balcony. So ang unit area po ng one bedroom with balcony natin is 26.04 square meters. And then ang view is amenity. So basic lang po ito. Ibig sabihin, bare type unit lang po yung makukuha natin as sa unit ng Red Residences. Kung mapapansin po natin, ang unit list price is 6.5. And then meron po tayong promo discount ngayong May na 15%. So, ang total discount po natin na pwede natin ibigay sa mga kliyente ay almost 1 million din po. So, dito na po tayo sa terms. Sa terms po, we have 5% down payment. Ito po yung required amount para po makalipat yung James, makalipat sorry. yung kliyente natin. James, Ay, pwede sir? mo galawin yung cursor kung nasan ka. Pwede mong galawin yan. Okay, sige po. So ito yung 5% spot down payment natin. Ito po yung required amount para makalipat po tayo sa unit. Pero please take note po na makakalipat lang po tayo sa unit kapag upon completion and approval ng documents. Pero ngayon may binaba po tayong memo na kailangan company initiated na po yung unit natin. So si ano po natin, si client natin, once na mag-avail po siya ng unit, makakatanggap siya ng EOP invitation para sa, wait lang po, may nagjo-join. Ayan. Para sa ano po, para sa tawag dito, sa turnover ng unit. And then, we have 10% monthly amortization. Ito po siya. Payable po siya in 47 months. So, zero interest po to. So, yun po yung kinaganda ng SMDC dahil zero interest po yung magiging monthly amortization natin dito. So, ang amount po nun is 14,142. So, payable po ito in 47 months. Let's say, gagamitin po natin yung unit for investment tapos kumikita po tayo ng 64,000 monthly. Kung yung 64,000 monthly na po yung ibibigay po natin kay SMDC po lahat yun as payment, yun, sobrang mabilis nyo pong matatapos yung amount ng TCP ng unit. At the same time, kumikita ka na, nagiging sa'yo pa yung unit nang nilalabas mo lang na pera ay 292,000. So pwede po natin sabihin ito sa ating mga clients. So the balance is 85% balance. Payable naman to in through bank financing or cash. So kapag bangko naman, pwede naman natin siyang bayaran up to 25 years. Yan. Nakadepende naman sa gusto ng client or at sa edad kung kailan siya ma-approve. Yan. So yun po ang Red Residences. So ngayon, i-discuss po ni Paul yung about sa discounts na pwede nating i-avail pa upon availing Red Residences unit po. So, Teka lang, James, ibigyang diin ko lang, no? Guys, sa mga ang client na pwede nyo offeran dito, yung meron silang nakatagong more or less 300,000 pesos. Meron tayong mga client na kaibigan, kamag-anak, kakilala na gusto magtayo ng business. For example, gusto na magtayo ng water station, ng laundry shop. Ang mga puhunan niyan, almost 1 million, di ba? So, ayun pa ay walang kasiguraduhan yung ganung business. Dito sa property investment, mas sure ito. Kasi may napansin kayo, di ba? After yung mga business na yan, after 5 years, wala na, nag-failed na, di ba? Lalo na yung mga milk tea business, di ba? Samgyup, dati uso-uso yan. Ngayon, coffee shop naman ngayon, napakadami, di ba? So, darating yung panahon na lalaylo po yan. So, babagsak, mawawala lahat ng investment nila. Pero sa property, kapag nag-invest ka dito, habang buhay ang sayo. Habang buhay ang mag-generate ng income para sa'yo. Pwede mo dyan kunin yung expenses para sa tuition fee na anak mo, dyan na galing, 'di ba? Sa mga family ninyo. Ang lalabas mo ng investment is more or less nas 300,000 pesos. Then lilipat ka na. Then mabayaran mo na lang 14,000, 'di ba? Yung 14,000 na yon, ang magpapatakbo na doon, magbabayad na doon, yung business mo. Kung gagawin mo siyang Airbnb, gaya ng sample ni James kanina, kahit hindi fully booked, 'di ba? More or less nasa 60,000+ yung inyong income. So less mo lang yung 14,000, nasa 50,000 pa yung net income mo. Ibig sabihin, meron ka pang 50,000 kinikita buwan-buwan, bukod pa sa pagtaas ng presyo ng property mo. At nakapangalan sa iyo yan.
Pwede mo ipamana yun sa anak mo, sa apo mo, o kaapu-apuhan mo pa. So yun yung investment na ino-offer natin sa mga tao. Perfect din ito sa mga OFWs, sa mga nasa ibang bansang Filipino. Kasi karamihan ng pagkakamali nila, nag-iinvest sila ng business sa Pilipinas, nawala sila dito. Ang gusto nila mag-asikaso, family member nila, kaibigan nila. And in return, in a business failed. And the same time, nag-away pa sila ng family nila. Iniisip pinukupitan, di ba, mga ganon. Kasi nga yung mga nasa Pilipinas na minegosyo, sila na nagbabantay mismo, hindi nila mapa-onload yung business nila. What more kaya yung malayo pa sa Pilipinas? Kaya perfect na investment para sa mga OFW is property investment. So dito yung sila hikayatin, dito yung sila convince na mag-invest dito sa Makati project na Red Residences. So kung meron silang pera na nakatagong ganyan kasi nasa bangko lang, invest sila sa property kagad. Okay? So James, bigay mo kay pangalan na to, kay JM ang magiging host. Yan. Next is, i-discuss natin yung iba't ibang project. Baka meron kasing Noted po. mga kaibigan kayo, kamag-anak, kakilala na interested sa iba't ibang location. Okay? So, ipepresent sa inyo ni JM yung mga discount sa iba't ibang project. Okay? Sige nga. JM, do the honor. Hello guys, good evening. Let me share my screen. I will show you lang yung mga different discounts na we have per project para at least you have an idea. Ayan. Host ka na, M. Yun. Thank you, James. So, share ko lang yung screen ko. So, yan. Nakikita nyo naman po ba? Kita naman yung screen? Yes, Yes. kita naman, kita. Kita na yan. So, as you can see, nakalist down dito yung mga discount natin. So, dalawang klase kasi yung tinatawag natin na condo. We have HRB or high-rise building. Then meron din tayong MRB, mid-rise building. So, normally, mga high-rise building natin yan, located yan sa Metro Manila. So, nakalist down dito yung name ng mga projects na merong promo discount ngayon. Pero to give you lang an idea, kunyari, nagkaroon kayo ng client na cash buyer. So yun, sa ngayon, ang discount kapag cash buyer yung client natin, pwede silang makakuha ng 10% discount. Then, may mga other terms naman tayo, kapag nag-spot si client ng 5%, makakuha sila ng 5% discount. So, for all projects yun ni SMDC. Pero ngayon, yung i-discuss ko sa inyo is yung promo discount. Kasi using this promo discount, we can also build sense of urgency sa client natin. Kasi yung discount na to, pwede siyang mawala anytime. Though sayang naman, di ba? So as you can see here, so siguro hindi ko na siya isa-isahin para hindi tayo humaba. Pero to give you an idea. For example here, as you can see, etong Red Residences, etong Red, yung diniscuss ni James, di ba? So ngayon, ang discount niya is 10% total list price discount on all unsold units. So yon. So ngayon, sa terms natin for May to June, if magkakaroon kayo ng client, pwede silang makuha ng 10% discount. So kung ang list price ng property is nasa 5.5 million, 'di ba? So ang discount na pwede nila makuha is 550,000, 'di ba? Syempre sayang din 'yon. Hindi naman nila mapupulot yung kung saan lang, 'di ba? So pwede na natin sabihin sa client natin na meron tayong discount. Yan. So parang ito naman ito parang sa Jazz. Yan. So meron tayong ibang klase ng discount na pwede nating ibigay kay client. Pero kung syempre medyo mahirap siyang kabisaduhin, 'di ba? Pwede ko naman kayo bigyan ng copy. Or the best way to do is you can ask your mga partner nyo like si James, si Lionel, si Sir Dindo, or ako, 'di ba? Syempre may mga kanya-kanya tayong mga property associate. If magkakaroon kayo ng client, set kayo ng date and time, 'di ba? Pwede naman kami yung mausap. And then yung discount kasi mas maganda instead na mag-promise tayo na ito yung discount. Kapag nag-ask si client na meron tayong kung mayroon bang discount, pwede na sabihin natin na yes, meron po, pero we need to check muna yung memo. Para at the same time, we can make sure na yung maibibigay natin na discount kay client is tama. Siyempre, mahirap naman yung magpa-promise tayo ng wala. Diba? So, ito naman yung mga list ng MRB,
projects natin. So yan. So ngayon, halimbawa, ito sa Charm, meron tayong 15% discount on all unsold units. Pero yun nga, we need to build the sense of urgency sa client natin kasi yung 15% na yan, for example, pwede by next week or for the next month after ng terms ng June or May, pwede siya maging 10%. So sayang din yung 5% discount na mawawala. Parang ito, to give you lang an idea, itong Hill, kung nakikita nyo, 10% discount siya. Pero last month ng April, ang discount pa nito 15%, 'di ba? So sayang yung 5%. Kung kaya naman ni client na kumuha na ngayon, mas better ngayon na, 'di ba? Pero yun nga, hindi niyo naman kailangan ito kabisaduhin. Meron tayong memo or meron tayong file na chine-check kung ano yung mga available discounts per project para mas mag-guide natin si client and mabigay natin yung tamang discount. Then ito naman, mga promo parking, 'di ba? Ano ba, may kakilala kayo na may mga unit na sila, 'di ba? Kung may unit na sila, huwag kayong mag-stop na, okay, sige sir, good yan, thank you, di ba? Try nyo alokin, baka need nila ng parking. Kasi meron tayong mga parking na may mga promo discount like sa Air, sa may Makati, kung may kita nyo, 50% discount sa mga tandem park slots only, di ba? So kahit parking, pwede tayong magbenta sa kanila aside sa mga condo units. And then, halimbawa, kung may client naman kayong magtanong, o gaano ba katagal yan babayaran? Diba? Ang pinaka-safe na sagot natin diyan. Halimbawa, tinanong kayo sa Red, Sir James, gaano ba katagal yung babayaran niya monthly yung down payment, 'di ba? Sa ngayon kasi ang terms natin niya, meron tayong 5% spot, then 15% in 48 months, for example, 'di ba? So better, wag kayong magbibigay ng buwan or ng 48 months kasi pwede siyang magbago. So pwede natin sabihin sa client, same sa discount, so for terms po kasi, pwede siya magbago monthly po, depende sa terms po nung project. So we need to check the memo po. And then pag ano, pwede kayong mag-ask sa amin para matulungan namin kayo. Then makapagbigay tayo ng tamang information. Instead na magbigay kayo ng kunyari 36 months, and then pag-check natin sa memo 24 months, di ba? Siyempre, mag-iiba yung expectation ng client. So mas maganda, magbibigay tayo ng tamang info. Pero yun yung purpose kaya kami nandito para tulungan din kayo sa ganyan. So ito naman, yung next slide ko is ito naman is parang weekend promo discount. So ito from May 1 to 31. So for buong month ng May, may mga list project tayo na kapag kumuha sila sa inyo, meron silang makukuha na additional discount. So for example, HRB, yung mga high-rise building, ito naka-list down siya. Kung makikita nyo, yan. Nandito siya. Ayun yung mga HRB natin. Diba? So, meron tayong list kung ano yung mga available. Yan. So, 30,000 discount yan. Kailangan lang natin silang i-register. Yan. Sa SMDC Pro. Ayun yung ginagamit na tool namin to show yung mga project. And then, kailangan magbayad ng reservation fee by the event dates. Meaning, within May 1 to 31 lang ito available. Diba? Possibly, pwede itong wala ng June. So better, kung client nyo interesado naman talagang kumuha, pwede nyo itong gawing i-offer sa kanila para mabuild yung sense of urgency kasi sayang din yung 30,000. And then ito naman, additional 20,000 discount kapag high-rise building din yung kinuha, di ba? Kailangan lang i-register nila yung monthly payment nila, pwedeng post-dated check, auto-debit arrangement, or e-payment facilities. Then after 45 days na ma-release yung or ma-process yung payment nila, makakuha sila ng additional 20,000 discount. So ang pinagkaiba lang niya sa MRB at sa Eco Homes, yung mga to, is yung discount na makukuha. Pero yon, ito, available lang siya ng May 1 to 31. So hindi natin sure kung magiging available pa siya ng June. So wag tayong magpa-promise kay client na, kunyari si client sasabihin niya is, mga by June na kukuha, ganyan. Diba? Pwede niyo sabihin na, sir, mas better na ngayon para sayang kasi yung discount na pwede natin makuha. Diba? So at least pwede natin ma-secure yung client na agad na makakuha ng discount. So, yun lang naman. Okay na, Jem? Lahat ng discount? Okay na yan, no? Yun. Sige, thank you, James and JM, isa sa mga managers natin for investment na SMDC. Guys, open na tayo sa question and answer. So may mga kasama tayo dito na kakating lang. So pwede kayong magtanong, guys. O chat ninyo kung naiya kayo.
'di ba? Pero dapat ang sales hindi mahiyain. So, kwentuhan tayo dito, guys. Yan. Meron bang gusto magtanong? May tanong kayo, may client kayo na nahihirapan kayo. Tulungan namin kayo, guys, dito. Okay, maya magtanong kayo. Baka question nyo, Sir Dindo, baka question nila is, Hmm. paano ba kami magsaset ng schedule pag meron kaming kakilala or friends na para Okay. makausap or presentation? Yan, tama din naman yung tanong ni Jem. Baka kasi yung mga iba dito, first time, di ba? Hindi nila alam ano gagawin. Itong mga ginagawa namin is additional information lang ito para meron kayong idea kung ano ba yung ginagawang binibentang properties natin. Ngayon, ang muna ninyo, hindi kayo magpe-present. Ang goal ninyo is mag-invite kayo ng mga pwedeng kausapin. Either face-to-face yan. Kung for example, ang manager na nakasakop sa inyo, si James or si JM, pwede nyo invite, i-schedule niyo yung gusto nyong kausapin sa labas, Starbucks, or much better sa mismong site. Sa bawat site ng SMDC, meron tayong mga showroom. Pwede doon kausapin. Mas okay yun kasi nga mas feel nila at pwede lang matripping mismo yung actual unit. So invite lang kayo guys. Kung malayo naman kayo sa Pilipinas at yung kliyente nyo nasa Pilipinas, edi pwede kayong mag-Zoom meeting katulad nito. Di ba? Mag-set lang kayo ng time and oras. Ngayon, baka mamaya tawag dito, yung iba sa inyo invite ng invite tapos hindi kayo nakakapag-set ng appointment. Huwag kayong mag-alala. Huwag po kayong mapanghinaan ng loob. Normal yan sa sales. Sa sales po kasi is numbers game. The more na marami kang kausap, the more na marami kang pwedeng ma-close na benta. So tayo, kapag ayaw ng kausap mo, kaya nga sinabi ko kanina, 'di ba? Yung pinakita kong quote sa inyo, sabi dito is approach each customer with the idea of helping him or her to solve a problem or achieve a goal, not of selling a product or service. So, ibig sabihin nito is kapag nag-approach tayo sa client, ang ina-approach natin is tulong para sa kanila. Ano po, hindi yan burden para sa kanila. Kaya nga inaalok ko sa ito para matulungan kita. Ngayon, pag tumanggi yung kausap mo, edi loss nila yon, kawalan nila yon. Kasi yung tinatanggihan nila, tulong sa kanila yon, di ba? So para hindi kayo panghinaan. Kasi sa sales, maraming rejections. Pinangungunahan na namin kayo, maraming rejections. Kaakibat yon kung gusto mo talagang umunlad sa buhay, kung gusto mong kumita ng maraming pera para sa family mo, kailangan mong magsikap. Kailangan mong dumaan sa mga pagsubok, kabiguan. Yung rejection, normal sa mga salesman yan, sa mga salesperson na katulad natin. Na kayo ngayon ay bilong na ngayon sa pagiging ahente. Normal yan. Pero pagdating sa income, mas malaki yung income natin compare sa iba. Maniwala kayo. Kung seseryosohin nyo lang ito. Meron tayong mga katulad ninyo na IMP, marketing partner sa ibang bansa. Meron akong recent na Taiwan. Dito ba si Ryan? Isa sa Canada. More or less, nasa almost 500,000 na yung lumalabas na commission nila. 500,000. Meron ito almost 1 million na lumabas yung commission. Ito ay hindi networking Hindi kami nag-aahente sa inyo. Hindi namin kayo binubola. Kung gusto niyo ng patunay, sabihin niyo lang sa amin, papakita namin yung mga voucher. Very private lang yun Pero alam namin na pagpapaalam namin sa kanila para makita yung voucher nila. So wala tong bulahan, wala tong networking na meron kami sasakyan na sports car, di ba? Meron kami, hindi kami Wala, nag-network guys walang monthly fee. Walang Oh, monthly fee. wala tayong sinisingil dito. Ulitin ko lang bago natin. Walang sinisingil kaming pay-in dito Ang kailangan lang namin yung sipag ninyo na maghanap kayo ng mga dapat nating kausapin. Hindi lang maghahangga sa isang kausap lang yan. Sir Dindo, napakahirap naman Kinausap ko 5 kamag-anak ko, tinanggihan ako. Okay lang yun. Ganun talaga yun. So, kawalan nila yun, loss nila yun. So, move on kagad. Bilang salesperson, dapat mabilis kayo mag-move on. 'Di ba? Parang ano lang 'yan nabigo sa pag-ibig, 'di ba? Na-busted. Move on ka agad. O pag nabigo ka, okay, ayaw mo, marami pang iba diyan. Move on to the next client. Gano'n lang tayo kasimple. Kaya pagiging ahente kami, katulad namin, ilang years na kami sa pagiging ahente, 15 years na kami sa SMDC, pagdating sa buhay, maraming pagsubok talaga. Kahit kami dumadaan sa pagsubok din. Pero kami, alam namin i-handle 'yan. Hindi namin bini-big deal 'yan. Malulungkot ka, 1, 2 oras, then move on.
'Di ba? Hanap ng solusyon. Gano'n dapat. 'Di ba? Yun ang lesson sa pagiging ahente. So guys, huwag kayong mahinawa kapag tinanggihan kayo. Normal yon. Loss nila yon. So hanap kayo ng mga tao na hindi tatanggi sa inyo. Meron yan for sure. So yon. So invite lang kayo ng invite. Mag-post kayo sa social media. Gamitin yung social media. Mag-TikTok kayo, mag-YouTube kayo. Meron tayong mga videos na pwede nyo edit dyan at upload. Kapag may nag-inquire, let us know. Tutulungan namin kayo, guys. Okay? Any Siguro question? to add lang din, if you want to to schedule a meeting, instead na you will ask them na alam ba, Dindo, available ka ba today? Siyempre normally sagot niyan baka no or yes, 'di ba? Hmm? Dapat ang tanong lahat lagi silang may option kapag magbibigay set kayo ng schedule like Sir Dindo, available ka ba ng after lunch or ng 5 PM para usap tayo? Pag sinabing hindi, then ask ka na kailan ka ba available, weekdays or weekends? Parang you give an option para malaman niyo yung free time talaga. Pag sinabi nilang weekends, di set ka ng time. Ikaw yung magbibigay ng time. Huwag mo silang hayaan magbigay ng time para sumagot sila. Kasi pag sila yung pag-isipin mo ng sagot, medyo mahirap eh. That lagi may option. Ganun gawin nyo. Try nyo. Pag sinabi niya, sige, pag may time ako, di kailan may time, nag-share pa, no? Ang hirap nun. So, yun. So, dapat, yung mga ganyan technique, made-develop niyo yan kapag along the way, ginagamit ninyo. So, marami pang mga technique kung paano kayo makakapagkuha ng kliyente. So, ang umpisahan nyo lang is mag-invite muna. Tapos mag-fail kayo na mag-fail. Dito mangge. As ini-improve nyo, tulad na sinabi ni JM, o kailan kayo pwede? Sabado or linggo. Yung option nila, wala silang choice kundi pumili. Diba? Pag sinabi ng linggo, okay, alas 10 ng umaga o alas 2 ng hapon. Diba? Pag di sila nakapili, alas 5 pwede. O sige, alas 5 ng hapon, Sunday. Okay. Tapos papalo po na lagi yan. So, yun yun. So, huwag kayong magsawa mag-invite. Yan. Baka sa chat, sino host ngayon? JM co-host eh. Baka may mga JM. nag-chat dyan. Ayo, wala pa naman nag-chat. Wala pa. Oh. Wala kayong tanong. So, next week, guys, meron tayong featured project ulit. So, para at least dumadami yung kaalaman ninyo sa bawat project. Itong kayo lang feature natin, Red Residences, yan kasi ang number 1 when it comes to unit sell. Kaya napansin nyo, sabi ni James Kalina, ilan na lang? 13, 15 Less units. than 50. Less than Less 15 than yung 15 units. na lang yung available units. So, huwag kayong mag-alala. Yung less than 15 na yon, makakabenta pa tayo doon. So, i-offer nyo lang sa mga prospect ninyo na gusto magkaroon ng business. So, pakinggan lang tayo kamo. Kahit na ready na siya mag-invest sa gusto niyang business, pakinggan lang tayo mismo para ma-promote natin kung ano ba yung advantage ng having a property as an investment. Okay? So, thank you very much sa time ninyo sa mga nandito. Batiin natin. Shout out ba yan? JM James, si Marian, si Chris, si Egay, JM, Joanna Jane, Lionel, Paul, and Mariam. Yan. Welcome sa inyo. And sana sa mga susunod na webinars natin, mag-invite pa kayo ng mga friends ninyo. Maging sila magkaroon ng opportunity na kumita at malaman yung ganitong business. Okay? So, Yes. pwede tayo mag-picture. Okay lang? Mag-open ng video. Picture tayo. Open tayo yung video. Okay lang? Mabilis lang. Kung nasan kayo. Yan. Para makita namin yung mga gandang mukha ninyo. Yan. Yan. Picture tayo. Paul. Yan sila. Sir Egay. Mga nandyan. Si Jayam. Hi Jayam. Ayan Si Jayam ba nasa Pilipinas? Nasa ibang bansa? Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Okay. Hi Jayam. Yan. Ano bang iba? Ayan. Ayan. Si JJ is driving pa. Ayan. So, iba nahihiya. Okay. Smile. Sorry. Thank you guys and have a good night. Happy Mother's Day pala sa inyong mga magulang at yung mga magulang dito ay mga nanay dito. Happy Mother's Day. Bye-bye. Bye tayo. Thank Thank you po. Thank you. Thank you.